Good evening, no? Muli, no? At tayo po'y nagkatipon sa gabing ito upang muli tayo po ay makarinig ng Word of God so that tayo po ngayon muli magkaroon ng kalakasan. Amen po ba 'yon? Yon, parang pagkain lang yan ng katawan. Ito naman, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba? So much better lang that sa loob ng isang linggo, no, ay nakakakain tayo ng salita ng Panginoon. And I believe, ito po yung napakahalaga sa bawat sa atin. Amen po ba? Amen. Parang pagod pa kayo. Parang napakalungkot nyo naman. Sige, ngitian natin yung ating mga nasa left and right muna. Ano? Tingnan muna natin sila. Ayan. Para naman maging masaya ka muna. Amen? Ayun. Okay, so good evening. Huwag kang mag-alala. Madali lang na may pag-uusapan natin tonight. No? Okay. Samahan niyo po ako sa book of Jonah, chapter 1. Verse 1 to 3, and then we will jump sa verse 10. No? Let us go to Jonah chapter 1, verses 1 to 3, and then magja-jump tayo ng verse 10. So, pwede ba natin basahin 1 to 3, read. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaron ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, at sumigay ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis palayo sa harapan ng Panginoon. Verse 10, let's jump sa verse 10. Nang magkagayoy, lubhang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalalaman ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya sa kanila. Tayo po yumukot manalangin. Dakilang Diyos ang mga Panginoon sa lahat. Lord, we are so grateful and thankful tonight, Panginoon, sapagkat iningatan mo ang aming mga paa patungo, Panginoong Diyos, sa lugar nito upang kami muli ay makapakinig ng iyong mga salita. Lord, we pray na ikaw po, Diyos, ang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, ng pagkaunawa sa mga salita mo, Panginoong Diyos, na may hahayag sa gabing ito, Panginoon. Nagpapasakop po kami sa iyo, Panginoon, lalo ng iyong lingkod sa gabing ito. Lord, ikaw ang humawak sa aking mga labi, sa aking kaisipan, Panginoon, na nawa ay walang anumang kapahayagan na magmumula sa iyong anak, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-sama panalangin at ang lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Amen and Amen. Iyon. Okay, sa tatlong bagay lang naman yung pag-uusapan natin tonight. Kasi alam ko may mga lakad kayo eh. Tama ba yan? Okay, so ang mensahe ng Panginoon, pinamagatang, don't run away from God. Ayan. Sabi mo nga, don't run away from God. Ayan. So, siguro sa atin dito, marami nang tumalikod sa Panginoon, na kung saan may pinagagawa sa Kanya, pero pinilit niya na talikuran ng ating Panginoon. Because I believe, lahat tayo along the way, no? Merong sumisiksik sa ating isipan na sinasabi ng Panginoon, ito ang gawin mo, dito ka pumunta. But then again, ang ginagawa natin is nilalayuan, tinatakasan ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay sa buhay mo na tinakasan mo na tinalikuran mo na? Liban sa Diyos. Meron ka na bang mga bagay na talagang, let's say, yung mga hugasin sa bahay nyo, tinakasan nyo ba? Meron ka bang tinakasan na boyfriend o girlfriend? No, tinakasan mo ba yung mga magulang mo, nagpakalayo-layo ka? Ano ba yung mga bagay na tinalikuran mo? Meron ka bang anak? Iniwanan mo? No? So, napakaraming bagay sa ating buhay na talagang ating tinalikuran, ating tinakbuhan. Hindi natin ito hinarap. Okay? So, tonight, gusto kong ipaliwanag sa iyo or nais kong maihayag sa gabing ito yung mga pinapasabi ng Panginoon tungkol dun sa pagtalikod natin sa mga bagay-bagay, especially yung pagtalikod natin sa Panginoon. Kasi alam niyo po, mga tao, pinipili lamang nila kung ano yung gusto nilang harapin sa kanilang buhay. Nakanyo po ba, church? Di ba ganoon naman tayo? Ay, ito gusto ko harapin tong pagsubok na to, tong problema na to. May mga pagsubok naman na gusto nating talikuran. Okay? So, it's not just only or simply running away from something or from God. Hindi lang ito simple na tinalikuran mo, then that's it. Okay, meron tayong mga bagay na dapat malaman sa pagtalikod natin sa mga bagay, lalo na sa pagtalikod natin sa ating Panginoon. Because alam mo naman, no, the reason why God created us, it is because for us to be used by Him. Kung bakit tayo nilikha ng Panginoon, ay para gamitin niya tayo.
hindi yung magpagamit tayo sa kalaban. Tandaan natin yan, the moment na tayo po hindi nagpagamit sa Diyos, ang kalaban ang gagamit sa atin. Nako niyo po ba, church? Andiyan ka ba? Amen. So, 3 bagay lang. Nais ko lamang i-share sa inyo kung ano nga ba yung pagtalikod sa ating Diyos. Yung what is running away from God. So, number 1 is this. Sa buhay po ni Jonah, before ko po i-share sa inyo yun, sa buhay ni Jonah, sa mga hindi nakakalam, just ipa-paraphrase lang natin yung kabuuan ng istorya. Si Jonah ay isang propeta ng Diyos na tinawag niya upang mangaral sa Nineveh kasi ang Nineveh ay isang lugar na asensado. At dahil sa sobrang asenso niya, parang Angeles City, parang Maynila, dahil sa sobrang asenso ng lugar, nakalimutan na ng mga tao na mayroong Diyos. Kumbaga, na-focus na sila ngayon sa pagtatrabaho, na-focus nila sa business, na-focus na sila sa pamamasyal. Yun ang nangyari. Maraming mga event dito sa Nineveh. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, para siyang Angeles na napakaraming pasyalan. Na kung saan ang mga tao ngayon ay talagang napaka-busy. And dahil sa kabisihan nila, nakalimutan nila na sumamba sa Diyos. Nakalimutan nila na merong Diyos na nangangailangan ng kanilang service. Or they need to serve God. They forgot God in their life. No po? Kaya ang Diyos po ay pinadala niya si Jonah sa Nineveh. But then again, si Jonah ay tumalikod sa Panginoon. Hindi siya sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. Hindi siya pumunta doon sa lugar na nais ng Panginoon na siya'y pumunta. Sa halip, nag-iba siya ng landas. Nag-iba siya ng lugar na kanyang pinuntahan. No? At makikita natin that along the way, dito sa istorya na to, no, if we will just read the whole story, makikita natin na sa pagtakas po ni Jonah, ay nakaranas siya ng napakaraming bagay sa kanyang buhay na never niya na-imagine na ganun palang magaganap sa kanyang buhay nung siya po ay tumakas sa Panginoon. At doon niya nakita that running away from God is not simply as that. Hindi lang ganon. Nakakala natin, natakasan na natin yung mga bagay. Di ba ganun yung ginagawa natin? Nakakala mo, natakasan mo na siya. Pero along the way, malalaman mo na hinahabol ka pala nung tinakasan mo. Hello? Ano ba? Okay. It is because kapag ang Diyos po ay may panawagan sa atin, may pinagagawa sa atin, ano man ang gagawin mo, saan ka man pupunta, saan ka man papaling, saan ka man magtago, hindi mo matataguan o matatakasan ang ating Panginoon. Kumbaga, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Okay, so along the way, nalalaman na natin kung ano yung mga bagay na pag-uusapan natin. Number 1 is this. Running away from God means result or leads to isolation. Yun ang ibig sabihin ng paglayo o pagtakas mula sa Diyos. Ito yung isolation. Sabi mo nga isolation. Yan. Tandaan natin, kapag tayo po ay tumatakas sa Diyos, nakakaramdam tayo ng tinatawag na pag-iisa. Nakanyo po ba? Siyempre, sino ba dito yung tatakas na tatakas siya? Gusto niya may mga tao nakakakita sa kanya, nakaka-recognize sa kanya. Baka ituro siya. Walang tao na tumatakas na pupunta siya sa napakaraming tao. Well, of course, kapag tayo tatakas, pupunta ka sa isang kuweba, pupunta ka sa isang abandoned house, or sa probinsya, na kung saan walang nakakakilala sa'yo. Nakanyo po ba? Tama ba? Ikaw ba'y tumakas ka at narito ka ngayon dahil meron kang iniwasan sa bahay nyo? Kaya ka lang narito dahil inuutusan ka, so punta ka sa bahay. O kaya meron ka lang bisita na ayaw mong dumating doon, kaya ka pumunta rito, tinakasan mo sila. So it means isolation. Tandaan natin, it's not just simply running away from God. It means isolation. Pagkakalayo. Naku niyo po ba, church? Kailangan natin iniisip natin, sinasaalang-alang natin yon. Na kung merong isang bagay kang gustong takasan, tandaan mo, ang ibig sabihin nito ay paglayo or pag-iisa. Isang bagay na naranasan po ito ni Jonah, na siya po ay napalayo sa kanyang bayan, napalayo siya sa kanyang family.
Masakit man siguro, marahil para sa kanya, no? Sapagkat sino ba dito yung gusto niyang malayo sa kanyang family? Wala naman eh. Gusto niyo bang nalalayo sa family niyo? Wala naman eh. Kaya nga ang Pilipino, sila yung tinagurian na extended family. Ibig sabihin ng extended family, kahit may asawa ka na, hindi ka pa rin lalayo sa magulang mo. May apo ka na, or may anak ka na, hindi ka pa rin lalayo sa magulang mo. Because we are extended family. Yun ang tawag sa mga Pilipino. Ganun tayo. Ganun yung ating pag-uugali. So, I believe, no, walang tao na gusto niya talagang malayo sa kanyang family. But because na sa puso niya na gusto niyang talikuran ng isang bagay, kaya tinitiis niya ang isang bagay na napakalagay sa kanyang buhay, that is their family or our family or our comfort zone. Iniiwan natin yung mga bagay na yon para lang makatakas tayo, malayo lang tayo sa Panginoon, dun sa kanyang panawagan sa atin o kung saan niya tayo dinadala at pinapapunta. It is because meron tayong nais gawin sa ating buhay na para bang sinasabi natin, Lord, dyan ka muna, meron lang akong ibang uunahin or ayaw ko yung pinagagawa mo sa akin dahil alam kita, kilala kita. Ganun yung nasa kaisipan po nitong si Jonah. Kung bakit siya tumakas? Because, again, he knows God. Punta tayo ng Jonah chapter 4. Ang sabi rito sa verse 2, no, sabi rito, he prayed to the Lord, O Lord, is this not what I said when I was still at home? Sabi niya, hindi ba ito yung sinasabi ko? Siya nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis. Kaya nga mas pinili niyang umalis sa kanilang tahanan, sa kanilang bayan, nagpakalayo-layo. Sabi niya ganon. Sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na nagpagpapala o mapagpala, mahabagin, hindi kaya agad-agad nagagalit, sagana sa tapat, na pag-ibig, at nalulungkot sa kasamaan. He knows God. Kaya nga, bagaman it will cause him isolation, talagang mas pinili niya na talikuran ng ating Panginoon. Pero tignan naman natin ano yung naging buhay niya. Nung siya po ay na-isolate from God or from his family, from his home. Kung mababasa natin yung naging buhay po ni Jonah, no? Napakabigat ng nangyari sa kanya. At alam niyo po ba yung isolation na ito, hindi lang basta isolation, ang ibig sabihin nito selfishness. Sabi mo nga selfishness. Kasi sarili lang ni Jonah yung iniisip niya. And yun ang nangyayari sa atin. Bakit tayo tumatakas eh? Bakit tayo nagpapakalayo-layo? Bakit natin tinatalikuran ng isang bagay, ang isang panawagan? Bakit? Kasi selfish tayo. Makasarili. Makasarili ka ba? Di ba? Hindi naman siguro. Pero bakit natin tinatakasan ng ating Panginoon? Bakit mo tinatalikuran yung mga obligasyon mo? May obligasyon ka sa family mo, tinalikuran mo. May obligasyon ka sa church, pero inaayawan mo. Bakit ganun? Tama ba, church? Kasi makasarili ka. Ngayon sasabihin, Pastor, hindi mo alam. Kaya nga ako lumayo para sa family ko. Don't you trust God? Hindi ka ba nagtitiwala sa Panginoon? Na talagang kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo. That He can support you. That He can provide for you. Hindi mo naman kailangang lumayo eh. Lalo na kung ang Diyos ang tumatawag sa iyo. We have our own reason. Sabi nga ni Jonah, kaya lang naman ako lumayo. Kaya ako tumakas, Panginoon, kasi kilala kita. Yun naman pala eh. And I believe, hindi lang ito yung pagkakakilala ni Jonah sa ating Panginoon. I believe, si Jonah alam din niya na hindi niya kayang takasan ang ating Panginoon. Pasasaan ba? At doon pa rin ang patutunguhan niya. Bakit gusto pa natin na makaranas tayo ng pag-iisa? Tingnan niyo yung mga tao talaga na lumalayo sa ating Panginoon, tumatalikod sa ating Panginoon. Sila yung nakakaranas ng pag-iisa. At alam naman natin, kapag ang tayo nag-iisa, malungkot. Tama po ba yan? Malungkot. Tahimik ka yung buhay mo, pero yung katahimikan hindi yung kapayapaan at kapahingaan eh.
Ito yung malungkot na pag-iisa. Tama po ba? Andiyan ka pa ba, church? Okay, tingnan niyo yung Proverbs 18:1. Tingnan natin. Proverbs 18:1. Punta po tayo sa Proverbs 18:1. Ang sabi niya, ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa. Ibig na doon talaga yung selfishness eh. Kaya sometimes gusto mong umalis gusto mong talikuran ng Panginoon para nun wala magbabawal sa iyo eh. Di ba? Kasi kapag sumunod ka sa Panginoon, tinatawag ka niya to lead praise and worship, tinatawag ka niya para magpastor, hindi mo na magagawa yung dating yung mga gusto mong gawin sa buhay mo eh. Tama ba yan? Pero kapag ikaw ay talagang tumalikod sa Panginoon, ito yung gusto mo eh. Yung magpasasa ka. Kaya may mga tao din na gano'n kasi hindi nila magawa yung gusto nila nung nandoon sila sa poder na kanilang magulang, na kanilang tahanan. Ang gagawin nila, aalis sila doon, tatalikuran nila yung mga bagay na yun, and then after that, gagawin na niya lahat para siya nakakawala na ibon. Nakanya niyo po ba, church? Tingnan niyo po yung sinasabi niya. Ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at nahamak ang lahat ng mga ng may mabuting pasya. Kaya nakita natin dito, nagkaroon din naman ng paghamak sa buhay ni Jonah sa Panginoon. Parang hinamak niya ang Diyos eh. At mabigat po yun. Mabigat yun. That's why, be very careful whenever we want to run away from God. Nakanya po ba? Again, hindi lang siya simpleng running away. Hindi lang basta tinalikuran mo o lumayo ka sa Panginoon. It means isolation and selfishness. Nakuha po ba? Pangalawa, dito sa verses 4 to 13 ng Book of Jonah, basahin po natin. Sa verses 4 to 13 ng Book of Jonah, itong sinasabi niya. Punta tayo. Okay. So sabi niya rito, then the Lord sent a great wind on the sea, ang sabi niya. And such a violent storm aroused that the ship threatened to break up. All the sailors, sabi niya, cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish. Ang sabi ganoon. Then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. They cast lots and the lot fell on Jonah. So wala pa siya, So they asked him, tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. This terrified them, and they asked, what have you done? So ang sabi rito, medyo matagal lang yan. Punta muna tayo sa verse 4. Ayan, sabi niya, ngunit ang Panginoon ay nagagis ng malakas na hangin. Ito po yung tumakas si Jonah at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Verse 5. Nang magkagayoy, natakot ang mga madaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inahagis sa dagat ang mga daladalang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, anong ibig mong sabihin? At natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay. So, sa verse 7, sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Sa verse 8, nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin, ano ang iyong hanap buhay at saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka?
Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo, ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayoy, lubhang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalaman ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya sa kanila, verse 11, at sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo. So verse 12, sinabi niya sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat, sa gayoy, ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Verse 13, last, gayon man, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa, ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. So anong ibig pang sabihin kapag tayo pa ay tumatakas sa ating Panginoon? Simply, ito lang po yun. It caused trouble. Sabihin mo, it caused trouble. Yan. Kapag tayo po ay lumalayo sa Panginoon, no, again, hindi lang siya simpleng paglayo eh. Kundi meron itong hatid na kalamidad, may hatid ito ng mga problema, no? Kapighatian. Yan, merong kaakibat po yun. Kaya nga, if you're thinking, bakit nagaganap sa inyong buhay ang mga bagay na ito na hindi naman dapat nagaganap? Bakit kayo nahihirapan? No? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nag-isa? That is part of trouble. No? Bakit nakakaranas ka ng bankruptcy? Bakit hindi ka umaasenso? It is because tumatakas ka sa Panginoon. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kaya isipin natin, bago ka tumakas sa Panginoon, bago mo talikuran ang panawagan ng Panginoon sa iyo, isipin mo muna. O maaring, for the meantime, for a while, natakasan mo ang panawagan ng Diyos sa iyo. Pero, hindi magtatagal, you will reap what you sow. No? Kung ano yung tinanim mo, kung ano yung ginawa mo na pagtalikod, whether you like it or not, dadanasin mo yung kabayaran po nun. It will cause trouble to you. Alam niyo po, ganun yung nangyari sa amin kasi. Sa akin personally. Gusto na Panginoon, ako po ay magpastor, ayoko. Alam niyo po ba, again, sa mga hindi nakakaalam, nung nasa Bible school ako, ito yung aking ni-report, in-depth. Ni-report ko to, yung Book of Jonah. Kasi mga nag-aaral ng mga pastor noon, merong book na i-expose namin, expository, something like that, magkakaroon ng in-depth study. So, ito yung nireport ko. And ito pala yung mangyayari sa akin. No, nung nangyari po ako sa Bible School, 10 years pa bago ako sumunod sa Panginoon. Well, in fact, anong nangyari sa akin nun? Para lang sumunod ako sa Panginoon, nagkasakit ako. And that's the time, sabi ko, yes, Lord, susunod na po ako. At nung sinabi ko yon, parang bata na nawala yung aking sakit kasi kahit nga yung doktor, hindi niya alam kung ano yung karamdaman ko nun eh. Parang hindi ako makahinga. Alam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga, pero ang sabi nila sa akin, dengue. Dengue ba yon yung hindi ka makahinga? Imagine that. Tapos wala silang makitang sakit, kaya ang gamot ko lang nun is Enervon. Kung di ako nagkakamali, Enervon lang. Ang mahal ng Enervon, inabot kami 35,000 sa ospital. Grabe yun, di ba? Hindi ako gumagaling. For how many, I don't know, kung siguro mga more than a week na ako. Tinatakasan ko nga kasi ang Panginoon. Kaya nang sinabi kong, sige na nga, Lord. Yan pa lang. Doon pa lang talaga nanumbalik yung aking kalakasan. At alam niyo po ba, nung hindi pa ako sumusunod sa Panginoon, ang dami naming business. May barbershop kami, meron kaming junk shop, meron akong, wala pa tayong junk shop pala, no? May barbershop kami, nagtitinda kami sa mga tiyangge, nagbabayan sila ng sasakyan. Sakto, kumita ako sa bayan sila ng sasakyan. Napunta lang sa wala. That is one trouble na talagang nakita namin. Nagkakaroon ng bankruptcy. Na kahit anong gawin mo pagsusumikap, hindi ka lalago financially. Then that's the time, sabi ko nga kay Lord nun, sige na nga Lord. Simply saying that word, sige na nga Lord. Susunod na ako sa iyo. Tapos biglang nawala.
Pagkasabi ko na, the next day lang yata ko, if I'm not mistaken, na-discharge na ako. Lumabas na kami. Parang batang, nung binigyan mo lang ng lollipop, biglang gumaling. Ganun yung nangyari sa amin. No? Imagine that, yung trouble na mararanasan mo, at sana kung ikaw lang ang masakit, pati yung mga tao nasa paligid mo, gaya ng nangyari dito. Tumakas si Jonah, at ang gusto lang niya, itakasan ng ating Panginoon. Pero pag sakay niya sa barko, naroroon yung ibang mga tao na nakasakay din doon, and nadamay sila. Nadamay sila. Tama ba yun? Naligalig din sila. Sometimes akala natin, tinakasan natin yung problema at parang tayo lang yung makakaranas. Pero hindi Alam niyo ba yung mga taong iniwan natin? Yung mga taong iniwan natin na tinakasan natin, yung problema ang tinakasan natin, yung panawagan ng Diyos na tinakasan natin, imagine natin, yung mga tao na yon, isipin mo, yung nagdurusa dahil sa pagtalikod mo. Dahil sa pagtakas mo. Alam niyo po, kung siguro talagang hindi ko, kung tuloy ako tinalikuran ang gawain o ang panawagan ng Panginoon sa akin to become a pastor, paano yung mga kakilala ko? Paano yung mga kaibigan ko? Paano yung mga customer ko sa barbershop? Sino Joel? Sino JP? Paano kayo? Di sana wala kayo dito. Do you believe on that? Wala kayo dito kung hindi ako nagpatuloy? Di ba? Hindi na makikilala silang malu. Kaya let us think of it. Huwag lang tayo makasarili, sabi nga nung unang binasa natin kanina. Kundi let us always think na sa gagawin mong pagtakas sa Panginoon, merong trouble na kaakibat ito. Hindi lamang sa iyo, pero sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Whether they are not your relative. Basta't yung mga taong nasa paligid mo. Tingnan natin ito, hindi naman niya family yung mga nakasakay dun sa barko But because nandoon si Jonah, naging kasama niya, naging bahagi sa pagdurusa yung mga taong nakapaligid sa kanya. Alam mo kung ikaw, tinatawag ka ng Panginoon, tapos tinatalikuran mo. Alam mo kung bakit ka ba tinatawag ng Panginoon? Kasi alam niya, meron ka mga mahal sa buhay na ililid mo sila kay Lord. Naku niyo po ba yun? Paano na lamang yung kanilang pananampalataya? Paano na lamang yung kanilang kaligtasan? Tingnan niyo po si Jonah, sa pagtakas niya na yon. Kung hindi talaga siya niliglig ng ating Panginoon, no? Paano na lang yung mga taga-Ninive? 120,000 people plus mga animals ang naroroon. At pinadala siya ng Diyos doon upang sabihin sa mga Ninive na nakarating na sa Panginoon o nakita ng Panginoon ang kanilang kasamaan. At kung hindi sila tataliko o hindi sila magre-repent sa Lord, ito yung pangatlo. Sinabi niya, it brings wrath of God. Mararanasan nila yon. Yung puot. Hindi lang galit Puot. Meaning to say, hindi na talaga, hindi na mapipigilan, if ever. Naku niyo po ba? Hello. Ibig sabihin, sukdulan na. Kaya ang ginawa nitong si Jonah, no? Sapagkat siya po'y nakaranas ng trouble in his life. In fact, kung titignan natin yung istorya, parang patay na si Jonah. He was only redeemed by God. Kasi sino ba naman dito yung mabubuhay na 3 araw ka doon sa belly ng malaking isda? Kasi nilunok siya, di ba tinapon siya? So pagkatapos sa kanya, merong isang dambuhalang isda, nilunok si Jonah. Hindi siya kinain nilunok. Kasi kapag kinain, ibig sabihin, ano na siya, maano talaga siya doon. Kumbaga, pira-piraso ni katawan niya. Hindi siya nginuya. Nilunok lang. Nilunok lang siya. So makikita natin doon na nagkaroon ng isolation at nagkaroon ng trouble in his life. And even, yung mga kasama niya, nakaranas din sila. Pero mas masakit yung nangyari kay Jonah. Nandun siya sa loob ng napakalaking isda at yung loob ng isda, alam naman natin, malansa.
Imagine that kind of trouble na darating sa buhay mo kapag tumakas ka sa panawagan ng Diyos. Makakaranas ka ng madilim na paligid, mabaho. Tama? Yan ang naranasan po nitong si Jonah. Tingnan natin Jeremiah 17:13. Punta tayo Jeremiah 17:13. Ano yung sinasabi ng Jeremiah 17:13? Ayan. Ano sabi po niya dyan? O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa. Sapagkat kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang bukal ng tubig na buhay. Imagine, ano yung sumpa na to na mararanasan ng mga taong tumatalikod sa Panginoon? Pag pinag-usapan na yung lupa, yung sinabi dyan, masusulat sa lupa, ibig sabihin, malilibing eh. Ganun nangyari kay Jonah. Ganun nangyari sa kanya. It is a typology. Ibig sabihin, typology ng kamatayan ni Kristo nung siya po inalibing. Nung namatay si Jesus and then nalibing siya. Parang ganun yung kay Jonah. No? Imagine that. Imagine that kind of trouble na dumating kay Jonah. Halos, sabihin natin, halos patay na siya. Kung lalagay natin sa isang sitwasyon na ganito, ang pagtalikod sa Panginoon ay halos nakaka-experience ka na parang patay ka na. Simply as that. Yung patay yung buhay. Kaya kapag tatalikod ka sa Panginoon, think of it first. Isipin mo muna. Isipin mo muna na kahit, tingnan nyo, pag tumalikod ka, kahit buhay ka, huminga ka, pero feeling mo patay ka. Yun ang pakiramdam mo, walang buhay. Hello? Diba? Pero kapag na kay Kristo ka, naglilikod ka sa Kanya, alive na alive ka. Buhay na buhay ka. Amen ba yan? Buhay ka ba sa gabing ito? Amen. Proverbs 15:10. Tingnan niyo ang sabi ng Proverbs 15:10. Tingnan natin. May bigat na disiplina sa taong, ano daw? Lumilihis sa daan. At siyang namumuhi sa saway ay namamatay. Again, ang bigat pala, no? Ang bigat pala nun, kapag ka pala ikay humihiwalay sa Diyos, lumalayo ka sa Kanya, tumatalikod ka sa Kanya, because merong iba kang lugar na gusto puntahan eh. May mga gusto kang puntahan. Alam niyo, ilagay natin sa pinakasimple. Sunday worship service. Sunday, supposed to be dapat pananambahan niya, nasa church ka, tinatawag ka ng Panginoon. Pero hindi ka nag-church, iba yung pinuntahan mo. Church din naman, kaya lang binyagan. Ano sabi ng Panginoon? May mabigat na disiplina, ibig sabihin pagtuturo. Yung disiplina na to, maaring palo. Kuha niyo po ba? Hindi niyo ba napapansin, kapag Sunday natatapat, mayroong pananambahan, tapos may darating kang kausap, business partner. Tapos, yung pag-uusap nyo, yung business nyo, walang kwenta, walang nangyari. Sasabihin mo, sana nag-church na lang ako. Diba? Dumarting yung, have you experienced that? Na may inuna kang bagay, pumalpak. Because that is the discipline of God. Anything na gagawin mo kapag ito'y natapat sa pananambahan, sa panawagan ng Panginoon, it will not prosper. It will not prosper. Tandaan natin yan. Any business, kapag natapat sa pananambahan, tinatawag ka ng Panginoon, may pananambahan, inuna mo ang ibang bagay, it will not prosper. Take note of that. Ayun ang sinasabi rito sa sulat na ito, sa verse na ito. Amen po ba? Okay, pangatlo. It brings wrath of God. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung pupunta tayo sa 13 hanggang 15, uulitin lang natin yung verse 13 ng book of Jonah hanggang 15. Jonah verses 13 hanggang 15. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ibig sabihin, talagang gusto pa nilang bumalik kasi binabayo na sila, no? Binabayo. At habang ibinabalik nila yung barko nila
doon sa pangpang. Kasi nga binabayo. Okay? Ang sabi rito, ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo. Lalong nagagalit daw. Pilit nilang inililigtas si Jonah. Gumagawa sila ng pamamaraan. Pero walang sino man na makagagawa ng paraan kapag ang Diyos po ay talagang nais niya na ibuhos ang kanyang puot o galit. Wala. Walang sino man ang makakatulong sa inyo. Okay po ba yan? Sa verse 14, anong sabi niya? Kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, nagmamakaawa kami sa iyo. O Panginoon, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo. Verse 15, anong sabi niya? Kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat at ang dagat ay tumigil sa pangangalit nito. So makikita natin, ang pagtakas sa Panginoon o paglayo sa Panginoon, pagtalikod sa Panginoon, paglihis sa landasin ay tinuturo ng Panginoon ay may dala itong puot ng Diyos. At mabigat po yun pag sinabing puot. Yung anger of God, that is different from wrath of God. Mas mabigat na parusa yon, yung wrath of God. Hello? Nandiyan ka ba? So makikita natin, talagang kung hindi man sumunod talagang itong si Jonah sa Panginoon, no? Kung di niya naranasan yung mga mabibigat na trouble na ito, kung talagang nagmatigas siya, Jonah will experience the wrath of God. At alam natin, ayaw naman natin yon, na mapahamak yung mga tao. O ayaw natin mapahamak or ma-experience yung wrath of God. Even yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao na kapaligid sa atin, ayaw natin. Kaya nga, we must not run away from God. Kung ayaw nating mahirapan itong mga tao na to, kung ayaw mong mahirapan. Naku niyo po ba yan, church? Huwag kang tatalikod sa Panginoon. No? Isipin lagi natin yon. Praise God. Ito lamang po yung sitwasyon sa Biblia na kung saan even yung mga hayop, sila po ay nag-fasting. This is the only book in the Bible na sinabi niya na pati ang mga hayop ay talagang they repented. They repented. Hindi sila tumalikod sa Panginoon. Kumbaga, hindi sila, yung pagtalikod nila, nagkaroon ng repentance eh. So they entertain, they believe doon sa preaching ni Jonah na magbalik kayo sa Diyos, sabing ganon, upang nang sa ganon ay hindi gunawin ng Diyos o parusahan ng Diyos ang Ninive. At nakinig sila. Ito kasi ang panawagan ng Panginoon eh. Magbalik kayo sa akin. Huwag kayong lilis ng landas. So praise God. Sila po'y nag-ayuno. They believe doon sa pahayag ni Jonah na pinapasabi ng Diyos sa kanila. Kasi kung hindi, kung patuloy silang tatalikod sa Panginoon, surely they will experience the wrath of God. 120,000 people in Nineveh will die. Ang bigat po nun. Ang bigat nun. Ganun yung kauuwian ng mga tao. Yung kasiguraduhan ng puot ng Diyos, sigurado mararanasan yan. Andiyan ka pa ba, church? So, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. No? Ano yung mga bagay na tinalikuran mo? Ano yung mga iniwasan mo? No, na akala mo, naiwasan mo na, pero hanggang ngayon, minumulto ka pa rin. Binabalik-balikan ka pa rin. No po? So, let us think first. No? Kaya ito yung mga bagay na talagang masasabi natin na hanggang ngayon, nagpapabigat sa damdamin natin. Nagpapabigat sa damdamin mo, nagpapahirap sa'yo. It is because alam mo, may pinagagawa ang Panginoon sa'yo, and yet, ikaw naman ang gusto mo takasan ito. Na we reason out. Nagdadahilan kasi tayo. Ganun yung ginagawa natin. Kung bakit tayo tumakas o bakit natin tinilikuran, kasi nagdadahilan tayo. Yun naman yung ginawa ni John eh. Pero hindi makakalusot yung ating mga dahilan na yan. Okay? Hindi natin matatakasan yan because we know God.
alam natin ng Panginoon. Binabasa natin ang salita ng Panginoon. At alam naman natin, sabi sa book of Psalm 139, wala makakatakas sa Panginoon. Sabi nga niya, kahit nasan ka, naharuroon siya. Kitang-kita ka niya. So, all we have to do is to obey. Ilang naman yan, simple lang eh. Sumunod ka sa Panginoon eh. Kapag Panginoon yan, hindi mo matatakasan yan. Maaaring yung pinagkakautangan mo, matakasan mo. Maaaring mga Bombay na pumunta sa bahay nyo, natatakasan mo. Sasabihin nyo, walang tao pero may tsinelas. Ganun yung mga Bombay, sabi nyo, wala daw tao pero may tsinelas. Mali mo nagsapatos. Di ba? Pero ang Diyos, hindi. Di ba, sa Bible, sa 139 na book of Psalm, kapag ako'y nakaupo, alam mo. Pag ako'y nakahiga, alam mo. Pag naroon ako sa ganito, alam mo. Alam ni Lord lahat eh. So no chance. In fact, no chance para tayo po'y tumakas. Ang nangyayari lang, kapag tayo tumatakas, pinapahirapan lang natin ng gusto ang ating sarili. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tatakas. Huwag ka nang lilihis. Harapin mo na ang Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?